Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel, Kalaran 888 Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Virgo friends natin na nanonood. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, Virgo, be your best self always. And be in service, be true to your heart. Oh, ang daming baraha mo, Virgo. So, ito yung weekly tarot, Virgo. So, pwede kang makaresonate from March 4 hanggang 10. Okay, so unang-una, higher ground. Number 2, it's a balance card. Next is big picture. Be in service. And be true to your heart. And be your best. Okay. Virgo. Puro to emotional yung nakikita natin. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na be your best self always. So, be true to yourself. 'Di ba? Kung ano yung gusto mong ipahiwatig, gusto mong iparating, gusto mong gawin mo siya. Okay, 24/6 balance. Kailangan ng balanse sa buhay mo. Lahat ng area sa buhay mo kailangan ng balanse. Maging totoo ka sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, sa ginagawa mo. Huwag kang panghinaan ng loob kasi may pag-asa. Ano man itong pinagdadaanan mo sa ngayon, nahihirapan ka man sa trabaho, nahihirapan ka sa relationship, dalhin mo siya sa pinakamataas na level, 'di ba? Huwag kang matakot. 'Yun ang sinasabi ng baraha. Huwag kang matatakot. Okay, Virgo. First card dito is Triumph. Number 7. Oh, 'di ba? So, sinasabi ng baraha, Virgo, na kung ano man tong hinihintay mo na success, ano man itong hinihintay mo na pagpupunyagi or pagtatagumpay, ay posibleng mapagtatagumpayan mo siya. Kung sa ngayon is nasa trap in fear ka, number 8, like for example, yung trabaho mo ay sobrang mahirap, pang gabi, pang umaga, sobrang nakakapagod, or kung ikaw ay estudyante, feeling mo nakatrap ka, yung parang palagi ka na lang na pagod, palagi ka na lang busy, huwag ka daw mag-alala kasi mapagtatagumpayan mo yan. Okay, next is wisdom. So, ang wisdom card na to is parang sinasabi ng baraha na kailangan mong maging matalino. Kailangan mo, Virgo, maging matalino kasi 55 siya. Lalo na kung maraming beses ka nang nasaktan, maraming beses kang na-traitor, maraming beses kang na scam, or kung ano pa man. Okay? Maging matalino ka. Sa relationship, pwedeng maraming beses kang binitray or nagkaroon ka ng pagkakataon na ipaglaban yung karapatan mo pero hindi ka nabigyan ng pagkakataon para, 'di ba, proteksyonan ko ano yung gusto mong proteksyonan sa buhay mo. Ngayon, sinasabi ng baraha sa'yo na maging matalino ka na sa ngayon. Okay? Huwag masyadong magtitiwala, huwag masyadong ibigay yung tiwala, lalo na sa usaping pera and lalo na sa relationship. Okay, first card dito is reverse na King of Swords. Kita natin dito, Virgo, na parang wala kang focus sa linggong ito. Medyo nawawalan ka ng focus sa ngayon. Lalo na sa trabaho. Nako, Virgo, paki-comment sa comment section. Kasi may Virgo dito na parang napapagod siya eh. Pagod na siya sa pagtatrabaho or pagod na siya sa ginagawa niya. It's either business man yan, work, or kung ano man yan, magbibigay pasensya. Sobrang pagod ka na, 'di ba? Parang sinasabi ng barahan na wala kang parang anong tawag dito? Wala kang interest ngayon na tapusin ko ano yung dapat tapusin.
Page of Swords, sinasabi ng baraha, huwag kang masyadong mag-isip para sa future mo. Huwag kang maging advance. Kasi ang nakikita natin dito, masyadong advance yung isip mo na namumroblema ka para sa future mo. Ace of Cups, sinasabi ng baraha na hanapin natin yung peace and harmony sa linggong ito. Kailangan nating hanapin kung saan tayo magiging kalmado, hanapin natin yung lugar kung saan tayo magiging at peace. Okay? Seven of Wands, yun na nga. Maraming beses sa buhay mo na parang binackstab ka, or parang inalis yung karapatan mo para ipaglaban yung sarili mo. And now, sinasabi ng baraha, maging matalino ka na. Hindi lahat ng battles kailangan mong labanan or kailangan mong makipaglaban. Minsan, yung pagiging tahimik, pagiging private, pagiging humble, is dun ka talaga makakakuha ng peace of mind. Diba? Four of Wands, nakikita ko sure dito na relationship, pwedeng may gusto kang ipaglaban sa relationship mo. Or pwedeng nakikita natin dito na siguro for the past few days, hindi kayo magkaunawaan ng iyong asawa. If may asawa ka na, may relationship ka na, or pwedeng pamilya to. Pwedeng may mga misunderstanding or hindi kayo magkaunawaan. And nakikita natin dito na ang pinaka dapat mong gawin is kalmahin mo yung sarili mo, be at peace, para hindi masayang yung relationship na mayroon ka sa ngayon. Kasi pag nakikita mo naman dito, masyado kang pagod na pagod ka sa trabaho, pagod ka sa negosyo, or pagod ka sa kung ano man itong ginagawa mo. May Queen of Cups tayo dito na sobra kang nakikipaglaban sa buhay, sobra kang desidido, sobra kang fighter ka, lalo na dito sa mundong ibabaw ngayon. Gusto mong i-provide sa anak mo, kung may anak ka na, or pwedeng sa parents mo, kasi Queen of Cups siya, pwedeng yung parents mo, inaalagaan yung anak mo, and gusto mong i-provide kung ano yung talagang kaya mong mai-provide. Kaso lang, may mga times na natatakot ka, 'di ba? Minsan natatakot ka na baka anytime pwede kang mawala ng trabaho, bumalik sa dati, yung problema mo sa pera, or kung ano pa man. So, yun na nga, sinasabi ng baraha sa'yo dito, huwag kang matakot. Kasi, etong ginagawa mo sa ngayon is, eto na yung stepping stone. Stepping stone to para makuha mo or matupad mo lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Tingnan mo, hindi ka dapat sumuko. Maraming balita, maraming good news, ang posibleng darating sa'yo. 'Di ba? May relocation, may travel, nakikita natin dito yung future happening sa buhay mo. So, hindi ka dapat natatakot sa future mo. Gawin mo lang kung ano yung nararapat. Kasi, etong ginagawa mo sa ngayon is stepping stone mo to para din dito sa tagumpay, sa victory and success, sa recognition, rewards, awards, sa new beginnings, and sa future mo. 'Di ba? So, sinasabi ng baraha, lahat ng ginagawa mo sa ngayon is preparation. Inihahanda ka ng universe para sa mas matagumpay, mas victorious na buhay. Okay? Thank you guys. Bye!